Napapansin mo ba, habang mas pinipili mong gawin ng tama, mas dumadami ang kumakalaban sa'yo. Habang sinusubukan mong maging maayos, maging tahimik, maging totoo, dun pa parang mas maraming hindi natutuwa sa'yo. Bakit ganun? Bakit kung kailan ka nagsisimulang magbago, dun ka mas sinusubok? Hindi ito aksidente, hindi ito basta nagkataon lang. May dahilan kung bakit ikaw ang napapansin, ikaw ang tinatamaan, ikaw ang kinukontra. Dahil ang totoo, ikaw ang pinili. Kahit wala ka namang ginagawang masama, parang may galit pa rin sa'yo ang mundo. Tahimik ka lang, nagfo-focus sa sarili mo. Pero bakit parang laging may issue na umiikot tungkol sa'yo? Napapansin mo, kahit hindi ka nagsasalita, may mga taong may nasasabi pa rin. Kahit hindi ka nakikialam, parang ikaw pa rin ang napapansin. At ang mas masakit, minsan hindi lang mga estranghero ang hindi nakakaintindi sa'yo. Pati yung mga malalapit sa'yo, yung akala mong kakampi mo, sila pa yung unang nagdududa. Yung akala mong susuporta, sila pa yung nagtatanong kung bakit ka nagbago. Yung akala mong maiintindihan ka, sila pa yung parang lumalayo. Kaya napapatanong ka na lang sa sarili mo, may mali ba sa akin? Bakit parang kahit anong gawin ko hindi sapat? Bakit parang ako lagi ang target? At minsan, mapapansin mo na lang, habang mas pinipili mong ayusin ang sarili mo, mas nararamdaman mong nag-iisa ka. Habang mas nagiging totoo ka, mas parang hindi ka naiintindihan. At doon nagsisimula yung pakiramdam na parang may mali. Pero ang totoo, walang mali sa'yo. Ang totoo, hindi ka nila nilalabanan dahil mahina ka. Kung mahina ka, hindi ka nila papansinin. Kung ordinaryo ka lang, dadaan ka lang sa buhay nila ng walang ingay, walang issue, walang resistance. Pero hindi pinapansin ka, pinag-uusapan ka, kinokontra ka. At may dahilan kung bakit, hindi ka random, hindi ka basta napunta sa sitwasyon na yan ang walang dahilan. May dala kang kakaiba, may energy ka na hindi nila ma-explain, may direksyon ka na hindi nila kayang sabayan. At kahit hindi mo pa fully nakikita sa sarili mo, nararamdaman nila kaya kanila nilalabanan. Hindi dahil mas angat sila sa'yo, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na hindi pa nila nakikita sa sarili nila. May value ka, may purpose ka. At ang presence mo, kahit tahimik lang, nagiging reminder sa kanila ng mga bagay na hindi nila kayang harapin. Kaya nagiging uncomfortable sila, kaya nagiging defensive sila, kaya minsan nagiging laban ka sa kanila kahit wala ka namang ginagawa. Dahil ang totoo, ang ordinaryo hindi pinapansin. Ang tahimik na walang impact, hindi kinokontra, pero ang pinili, sinusubok, hinahamon, at minsan nilalabanan. Hindi para sirain ka, kundi dahil may bigat ang dala mo na hindi kayang balewalain. Una, iba ang energy mo. Hindi mo man sinasadya, may dala kang presensya na hindi pangkaraniwan. Kahit tahimik ka, napapansin ka. Kahit hindi ka nagpapakitang gilas, may impact ka. At yun ang hindi nila maipaliwanag, hindi nila ma-explain, pero may something sa'yo na nakakabahala sa kanila. Parang may ilaw na hindi nila kayang patayin. Parang may kumpiyansa sa'yo na hindi nila maintindihan kung saan nanggagaling. Kaya minsan, ang unang reaksyon nila ay hindi pag-intindi, kundi pagkontra. Dahil sa loob nila, may parte na nai-insecure. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may nakikita silang kakaiba sa'yo na wala sila. Pangalawa, may purpose ka. Hindi ka lang basta nandito para makisabay. Hindi ka lang basta dumaan. May direksyon ka, kahit hindi mo pa ito lubos na malinaw. At ang problema, ang presence mo nagiging paalala sa kanila, reminder ng potential na kaya rin nilang maabot pero hindi nila pinipiling harapin. Ang presence mo, reminder ng potential na hindi nila ginagamit. Kaya imbes na ma-inspire, mas pinipili nilang i-reject ka dahil mas madali iyon kaysa tanggapin na may kailangan silang baguhin sa sarili nila. At ikaw, nagiging threat sa comfort zone nila, hindi dahil may ginagawa kang masama, kundi dahil ipinapakita mo kung ano ang posible. Pangatlo, sinusubok ka. Lahat ng nararanasan mo, hindi aksidente, hindi ito random, parte ito ng proseso. Yung sakit, yung pagdududa, yung pakiramdam na ikaw lang mag-isa, lahat yan may dahilan. Hindi ka winawasak, hinahanda ka, hinahasa ka, pinapalakas ka para sa mas malaking bagay na paparating. Dahil ang pinili, hindi dinadala sa madali, dinadaan sa proseso, sa pressure, sa mga laban na akala mo hindi mo kakayanin. Para pagdating ng tamang panahon, hindi ka lang handa, kundi matatag. Paano kung lahat ng to hindi laban sa'yo, kundi para sa'yo?
Paano kung yung sakit na nararamdaman mo, hindi para pigilan ka, kundi para itulak ka sa mas mataas na level? Yung mga taong kumukontra sa'yo, yung mga hindi nakakaintindi, yung mga umaalis sa buhay mo, paano kung hindi sila hadlang, kundi bahagi ng proseso mo? Kasi ang totoo, kung walang resistance, walang growth, kung walang challenge, walang pagbabago, at kung walang kumakalaban sa'yo, baka ibig sabihin, wala kang nilalakad na mahalaga. Ang resistance, hindi kaaway. Ito ang patunay na may ginagawa kang tama, na gumagalaw ka, na umaangat ka, na hindi ka na pareho ng dati. Kaya imbes na matakot ka, imbes na isipin mong mali ka, simulan mong tingnan ang lahat ng tubilang lakas, lahat ng sakit gawing gasolina, lahat ng rejection ay gawing direksyon, lahat ng laban gawing patunay na kaya mo. Dahil ang totoo, hindi ka binibigyan ng ganitong laban kung hindi mo kayang lampasan. At bawat araw na pinipili mong tumayo sa kabila ng lahat, mas lalo kang nagiging handa sa kung ano ka talaga dapat maging. Kung nararamdaman mo to, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Hindi lang ikaw ang dumadaan sa ganitong laban. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam na parang ikaw ang laging tinatamaan, laging sinusubok, laging hindi naiintindihan. May dahilan kung bakit ikaw ang nandito. May dahilan kung bakit ikaw ang nakaka-relate sa mga salitang to. Kaya kung alam mong may purpose ka, kung ramdam mo sa sarili mo na may mas malaki kang dahilan kung bakit ka nandito, i-comment mo lang, pinili ako. Dahil minsan, kailangan mo ring ipaalala sa sarili mo kung sino ka. At kung gusto mo pa ng mga ganitong mensahe na magpapaalala sa iyo ng halaga mo, mag-subscribe ka. Dahil dito, hindi ka mawawala sa landas na dapat mong tahakin. Tandaan mo, hindi lahat pinipili, maraming dumadaan lang, maraming sumusunod lang sa agos. Pero ikaw, pinili ka at dahil doon, hindi magiging madali ang dadaanan mo. Pero siguradong magiging makabuluhan ang bawat hakbang mo. At sa huli, maiintindihan mo rin kung bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng to.